Lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Scholastica. Pagbati po sa mga Benedictine Sisters ng St. Scholastica's College, ang aking alma mater. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Pagkatawid ni Jesus at ng kanyang mga alagad, dumating sila sa pampang ng Genesaret at doon nila isinadsad ang bangka. Paglunsad nila ng bangka, nakilala si Jesus ng mga taga roon at patakbo nilang ipinamalita ito sa lupaing yun. Kaya dinala nila ang mga may sakit na nasa higaan kung saan nila mabalitaang naroroon siya. At saan man siya lumakad, sa mga nayon man o sa bayan o sa bukid, inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit at gumaling ang lahat ng humipo rito. Walang sino man ang magnanais na magkasakit. Lagi nga nating ipinapanalangin na pagkalooban tayo ng Diyos ng malusog na katawan at maligtas sa anumang uri ng karamdaman. Napaka-advance na ngayon ang larangan ng medisina. Marami nang na-discover na mga paraan para magamot ang iba't ibang uri ng karamdaman. Pero hindi ganito ang sitwasyon ng kapanahunan ni Jesus. Siguradong may mga gamot rin ang mga tao noon, gaya ng herbal medicine. Pero for sure, wala silang mga modernong instrumento katulad ng meron tayo sa ngayon. Ayon sa mabuting balita na narinig natin, nang kumalat ang balitang nagpapagaling ng may sakit at nagpapalayas ng mga masasamang espiritu si Jesus, nagdagsaan ang mga tao sa kanya. Masesense natin ang anguish at suffering ng mga tao sa gospel episode na ito. But this is the kind of suffering that is filled with hope. Dahil kung walang pag-asa sa kanilang puso, hindi sila mag-aaktaya ng panahon na sundan si Jesus. Isipin na lang natin ang pagod at hirap na dinanas nila upang madala ang kanilang may sakit kay Jesus. Siguro hundreds of kilometers ang nilakad nila. Di biro ang pagod at gutom na dinanas nila. Dala ang kanilang may sakit, pati na yung di makatayo at makalakad para lamang mapagaling ni Jesus. Kahit mahipo man lang ang laylayan ng kanyang damit, ang wika nila. Kapanalig, ganito ba ang faith na nananatili sa iyong puso? Pananampalatayang malalim at tapat sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusang nararanasan mo. Huwag mawala ng pag-asa dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maraming uri ng pagsubok ang maaari nating maranasan. Minsan dumarating ito bilang isang karamdaman, paghihirap, pagkasira ng relationships o pagkakawatak-watak ng pamilya. Anumang uri ng pagsubok o problema ang kinakaharap natin, manatili sanang matatag at malalim ang ating pananampalataya kay Jesus. Tanging siya lamang ang makahihilom sa ating sugat, ang makakapagpagaling sa ating karamdaman, at makakapagbigay sa atin ng panibagong lakas at pag-asa sa gitna ng kapighatiang tinatahak natin sa buhay. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit.
tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.